walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. And syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat. So sana lahat kayo ay kasing ganda ko. Charot! So yon. So kamustahin din natin yung mga kaibigan natin na laging tumututok dito from Middle East. So, kamusta naman kayo from Riyadh, Saudi Arabia, Dubai, ayan, yung mga kaibigan natin na nagtatrabaho sa Middle East. Mag-ingat kayo lagi. So, yon. And then, of course, hello, and shoutout din tayo sa mga kaibigan naman natin nasa parting America, Canada, di ba? And then, of course, sa Pilipinas, yung mga kaibigan natin na nagmamahal sa atin ng bonggang-bongga. Hello sa inyong lahat. Hello, beautiful people. O, di ba? So, yon. So, syempre, energetic ang Mama Sam ninyo kasi kagagaling ko lang sa Miss Grand. O, di ba? Ang ganda ng suot ko. Very grand. Charot! So, yon. Kamusta naman? O, di ba? Para akong tiger. Rah! O, di ba? So, yon. So, kagahapon galing ako sa Miss Grand Thailand. Grabe, ang eksena ng mga girls. Gusto ko yung mga ilang gown, ayun, yung mga gown nila pasabog talaga. Masasabi ko amazing, lalo na kay Phuket. Ang ganda-ganda nung tinitigan ko yung gown niya, oh my gosh. Bagay na bagay sa kanya. Plus yung styling niya, yung ayos niya. Pag nilapitan mo siya ng bonggang-bongga, ay masasabi mo, grabe no, talaga nagkikinang-kinang talaga ang beauty talaga niya. Hindi siya ganun kaganda, pero they know how to make beautiful eh. Basta sa styling talaga eh, no? Ganon. Kaya naisip ko, Atisa Manalo, sana mapag-aralan niya talaga ang lahat ng mga galawan niya na gagawin niya dito sa Miss Universe Philippines. Kasi ito na yung, yung last shot niya, di ba? Sabi ng ganon, ako mukhang hindi na talaga babalik si Atisa Manalo pag hindi siya nanalo dito ngayong taon na to. Marami naman nagsasabi na mukhang si Atisa na ang mananalo dito. Pero syempre, depende pa rin niya sa galaw ni Atisa Manalo. Hindi naman to porkit maganda siya, porkit parang feeling natin siya na, kailangan talaga pa rin gumalaw ng isang Atisa Manalo. For sure naman, di ba, na hindi naman niyang babalik dyan na hindi naman siya prepared. I think so. So, yan. So, idea lang. So, kailangan lang siguro ni Atisa Manalo magtuon sa mga ilang aspeto. Katulad ng halimbawa, styling niya everyday. Kasi ngayon, syempre, kahit sabihin pa natin naglaylo siya, bumalik siya sa dati niya styling na parang Atisa Manalo lang. Pero siguro mas maganda pa rin yung makikita mo pa rin na talagang pack na pack. Nagpapak na pack naman si Atisa. Pero parang feeling ko may kulang. Oo, yung parang masyado ka naman ate naglaylo. So, dapat galaw-galaw. Ganon. So, yan. So, siguro nagpe-prepared siya sa coronation night. Siguro mas gusto niya na ipakita yung kanyang galawan pagdating sa coronation night. Kasi nga, di ba, parang according to sa experience niya last year, pack na pack, tapos wala din naman nangyari. So, siguro mas gusto niyang mag-boost ng energy talaga sa preliminary competition. So, nag-expect ako na magpapa-under siya. Kaya lang kasi parang iniisip ko, baka madala siya ng yung mga sistema na ginagawa niya ngayon, baka madala siya noon sa prelim. Sana maiba niya na yung atake niya sa mga susunod na event. Ganon. Katulad na lang halimbawa sa evening gown. So, sana may plano talaga siya na kung ano ba ang the best na gagawin niya pagdating sa evening gown. So, sabi ko nga, sa Miss Grand kagabi, sana nanood sila, yung team nila, sana nanood, para magkaroon sila ng idea na kung ano nga ba ang mas bagay kay Atisa, kung ano nga ba ang dapat gawin ni Atisa, at kung ano nga ba ang kailangan niyang ipalo sa sarili niya. So, yun, kasi, di ba, kung ang target mo ay manalo, dapat yung game plan mo talaga plakado. Kasi kung hindi yan plakado, mawawala ka talaga sa eksena. So, yon. So, ayun yung number one, yung gown. So, dapat kabog. Kung maglalabas siya ng evening gown sa preliminary competition ng bongga, dapat mas bongga yung sa coronation night. So, ganon. So, ang iniisip ko,
color white kasi parang mas bagay sa kanya yung white. Kaya lang kasi yung last year, nanalo na ay white. So, I think pwede din siyang mag-yellow. Mas lumulutang din yung beauty niya sa yellow, mga ganong color. So, yon white and yellow, parang feeling ko. And then, wag na siya mag-pink. Utang na loob, Atisa. Wag kang mag-pink. Wag kang mag-powder color. So, wag ka rin mag-red. Hindi bagay yung red. I think, white or yellow, I think, ang the best para sa kanya. And then, so hindi ko alam kung sino magdi-design. Sana naman yung magdi-design, hello, hello universe, ganon. So, yon. And then, next is, ayokong magladlad siya ng hair. Kasi minsan pag nakaladlad yung hair niya, parang hindi ko alam, may something wrong eh. Oo, parang nakakain siya, ganon. So, depende siguro sa kung ano yung gusto niyang ayos. And then, Q&A. So, kailangan din mag-focus ni Atisa Manalo sa Q&A. Kasi, ayun talaga, medyo doon sa part na yun. Pero ang alam ko, nagtitraining siya under by Sir Jerry, di ba? Attorney Jerry. So, yun. So, parang feeling ko, ayun, mahahasa siya doon. But, I think punta din siya kay Boy Abunda. 'Di ba? Suggestion lang kasi 'di ba kasi si Boy Abunda magaling din mag-training ng mga Q&A. Alam nila kung paano kukuha ng magandang mga ano. So try niya. Try niya magpunta kay Boy Abunda at magpa-training siya ng bonggang-bongga. So 'yun, yung aspeto na 'yun kasi napaka-importante kasi last year parang feeling ko dun siya nadali. Tapos nadali din siya doon sa, parang feeling ko mas mababang score ang nakuha niya doon sa evening gown. Yung evening gown talaga. Kasi parang feeling ko yung evening gown, ano masyadong dark, ano red, maroon yung kulay na parang naging matapang yung mukha niya. Siguro dapat yung lalabas yung aura, lalabas yung ganda. Katulad na lang halimbawa, nung preliminary competition niya. Kung ayun yung ginamit niya nung coronation night, mas bongga yun kasi mas lumalabas yung ganda niya dun eh. Mas parang nagmumukha siyang reyna talaga. Kesa doon sa ginamit niyang red, dapat ayun sinuwak niya yun eh. Red ang ginamit niya nung prelim and then ayun, white ang ginamit niya nung coronation night. Parang feeling ko mas pato. And then, ayun, Q&A. So, kailangan mag-focus sa Q&A kasi yung Q&A niya, medyo dito siya madadali. Lalo na sila Win-Win, magaling magsalita. O, di ba? So, alam naman natin si Win-Win na talagang makuda yan. O, so, dyan siya mag-ingat. And then, andyan din si Aliana Aduana na isa din niya na matalino talaga at alam mo yon na magaling din talaga magsalita. Pero hindi ako natatakot kay Liana Aduana kasi si Liana Aduana depende sa kanya. May mga moment kasi na si Aliana marami siyang sinasabi and then the more na marami siyang sinasabi, ayun lalo siyang nalilibwak doon. Oo. And then ang ayoko lang din kay Liana Aduana, sa tuwing magsasalita siya, she promoting herself na ganito, ako ganyan, ako eto, ako ganito, ako experience ko ganito. Lagi siyang naka-include doon sa bawat sagutan niya. So, hindi naman kailangan minsan. So, minsan, kung saan na napupunta yung sinasabi niya hanggang sa nawawala talaga siya sa eksena. So, kaya yon ang sinasabi ko na dito, madadali dito si Liana Aduana. But, si Aliana kasi, ang kailangan gawin ni Aliana ay, ano lang, kung ano yung tanong, doon ka lang mag-focus, sagutin mo, point by point, di ba? Yung parang straight to the point na, hindi yung mayroong pang mga, kasi yun na nagiging problema sa kanya. But, tingnan natin, oo. So, pwede din naman ito maka-jackpot sa Q&A. And then, si Taguig naman, parang feeling ko naman, medyo isa din to sa mga inaabangan natin pagdating sa Q&A kasi ito din yung problema niya. Pero kung ikukumpara ko naman kay Atisa, much better. So, yon. So, tignan natin sa mga susunod na eksena nila at kung paano sila may improve pagdating sa ganito. So, yun lang. Yung mga aspeto na kailangan pagtuunang pansin ni Atisa ay tutukan niya ng maigi para mas pa siya, level up. Di ba? Parang mas lumabas pa yung niya, tawag dito, yung galing. And then, ayun, makukuha niya yung corona. Di ba? Kaya nga sabi ko, depende yan kung ano ang paghahandang ginagawa niya.
And then, nandoon siya. Alam naman natin na wala naman siyang paghandang ginawa kasi hindi naman talaga siya kumbaga, hindi niya plano. Ando doon lang na sumali lang siya and then she tried again para sa mga tagahanga niya. And then, let's see kung siya nga ba ang kokoronahan ngayong taon na to. Are you excited? Kasi dapat ma-excite ka. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang pwede mong isuggest kay Atisa Manalo sa kanya laban dito sa Miss Universe Philippines. So, yon. So, guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. So, laban lang guys. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa huli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.